Hindi uunlad ang isang kumpanya kung walang masisipag at mapagkakatiwalaang mga manggagawa. Kaya naman, kasabay ng Christmas party na may temang Denim and Diamonds, kinilala ng isang kumpanya ang kanilang mga empleyado. Nakatuwang nila sa kanilang pag-unlad. Narito ang balita. Sa Pilipinas, maraming manggagawa ang sanay sa trabaho na walang kasiguruhan, kontraktual, overtime, minsan kulang sa pagkilala. Ayon sa iba't ibang labor studies, malaking bahagi ng workforce ang mas pinahahalagahan ang respeto, seguridad at malasakit kaysa sa insentibo lang. Sa gitna ng mga hamong ito, may mga kumpanya na pinipiling magpahinga sandali, hindi lang para mag-celebrate kundi para magpasalamat. Quiet greetings. Ito ang Christmas party ng RF Proactive Marketing Global Incorporated na may temang Denim and Diamonds. Simple sa panlabas pero mabigat sa kahulugan. Ang denim, simbolo ng araw-araw na laban. Ang diamante, hindi basta kinang, kundi tibay. Ang diamante ang humuhubog sa ilalim ng matinding pressure at matinding init. Hindi madaling mabasag, hindi basta sumusuko. Ganito rin ilarawan ng pamunuan ng RF Proactive ang kanilang mga empleyado. Yung mga empleyado namin, gusto kong ma-feel nila na hindi lang sila basta empleyado, they are diamonds. Sa maraming kumpanya, ang Christmas party ay obligasyon. Pero sa RF Proactive, isa itong pagkakataon para ipaalala na ang mga manggagawa ay may kwento, may pamilya, at may pinanghahawakang pangarap. Hindi lang selebrasyon ang pinaghahandaan, kundi ang mismong karanasan ng mga tao. Talagang pinaparamdam sa amin ni RF Proactive na special kami kasi talagang pinaghahandaan, nagpe-prepare ng husto. Then since year 1 naman nung Christmas party, talagang bongga. Kumbaga mas bumongga na lang, mas bongacious na siya ng todo. Isa si Abigail sa patunay na ang pagpapahalaga hindi lang sinasabi kundi isinasabuhay. Nagsimula siya sa RF Proactive noong 2016 bilang team leader. Taon-taon, kasabay ng paglago ng kumpanya, umangat din ang kanyang responsibilidad hanggang sa maging general manager. Para sa maraming manggagawa, mahalaga ang ganitong kwento, ang makita na may espasyo para umangat, matuto at umasenso. Salamat kasi tinuturing kaming diamond kasi syempre nagtutulungan din naman kami. Isa sa pinakatampok na bahagi ng gabi ang wish list ng mga empleyado. Hindi ito mga luho para magyabang. Karamihan ay mga simpleng pangangailangan, mga bagay na may direktang epekto sa araw-araw na buhay ng kanilang pamilya. May humiling ng house and lot, pangarap ng sariling tahanan, mga home appliances para sa mas maayos at maginhawang pamumuhay. May cellphone, gamit sa trabaho at koneksyon sa pamilya. Mga hiling na hindi tungkol sa karangyaan, kundi sa ginhawa, seguridad at pag-asa. Masaya kami dahil nabibigay namin sa kanila yung mga kahilingan nila, yung mga nasa wishlist lang, hanggat kaya namin na ibibigay namin sa kanila para lalo silang mapursige sa ma-motivate sa pagtrabaho nila. Sa likod ng selebrasyon, malinaw ang paninindigan ng pamunuan. Ang tagumpay ng negosyo ay hindi lang para sa iilan. May mga pamilyang umaasa, may mga kliyenteng nagtitiwala at may mga empleyadong araw-araw lumalaban. Kasi may mga tao nakaasa sa atin, pamilya, mga empleyado, tsaka yung ating mga kliyente na nagtitiwala, walang sukuan. Kumbaga sabi nga nila, laban lang. No? Lahat naman yan malalagpasan. Hindi pwedeng, walang imposible eh. Hindi naman po pwedeng, alam mo na, pag nadapa ka, wala na. Hindi pwedeng ganon. Kaya natin yon. Sa isang bansang kilala sa tibay ang manggagawang Pilipino, ang tunay na tanong ay hindi lang kung gaano tayo nagsusumikap, kundi kung paano natin pinahahalagahan ang isa't isa. Sa panahong puno ng hamon at pangangailangan, paalala ng gabing ito na ang tunay na yaman ng isang kumpanya ay ang mga taong bumubuo nito. At ngayong panahon ng pagbibigayan, kaninong wishlist ang gusto mong matulungan na matupad? Para sa Diyos at sa Pilipinas kong mahal, Prince Tripoli, SMNI News.